Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mr. C at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kakaibang kwento mula sa isang batang lalaki na nagngangalang Joel. Ang kwentong ito ay tungkol sa kanyang ama, isang tanyag na albularyo sa kanilang maliit na baryo. Joel ay lumaki sa tabi ng kanyang ama, sinusundan ang bawat hakbang nito habang ginagamot ang mga may sakit at pinapawi ang mga sumpa. Ngunit may isang gabi sa kanilang buhay na hinding-hindi niya malilimutan, ang gabi ng huling laban ng kanyang ama. Bago tayo magsimula sa kwento, siguraduhin munang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notifications bell para palaging updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Huwag nating palampasin ang bawat misteryo ng dilim. Ilang linggo bago ang labanan, nagsimulang magbago ang hangin sa kanilang baryo. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, nagiging malamig at kakaiba ang simoy ng hangin. Tila may mabigat na presensya na nagmamasid sa kanila. Alam ng ama ni Joel na may bagong albularyo sa baryo, isang masamang albularyo na hindi nagdudulot ng kagalingan kundi kapahamakan. Joel, huwag kang lalabas kapag nagsimula ng lumamig ang hangin. May tao sa baryong ito na may ibang layunin. Hindi siya tulad ko. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kadiliman. Ama, sino siya? Bakit siya nandito? Siya ay isang albularyong tumalikod sa kanyang tungkulin. Siya ay nagdala ng sakit at sumpa sa mga tao upang makakuha ng mas malaking kapangyarihan. At ngayong nararamdaman ko ang kanyang presensya. Alam kong gusto niyang magtagumpay dito. Isang gabi, kumalat ang balita sa baryo na may matandang babae na bigla ang nagkasakit. Walang makagamot sa kanya. Ang ama ni Joel ay tinawag upang tulungan siya. Ngunit nang makarating sila sa bahay ng matanda, naroon ang masamang albularyo. Nakaupo ito sa isang sulok, nakatingin sa kanila ng may mapanuksong ngiti. Hindi mo siya magagamot, matandang albularyo. Ang sakit na ito ay hindi na kayang pagalingin ng iyong dasal at mga halaman. Hindi ito sakit na nagmula sa Diyos, kundi sa isang masamang nilalang. Alam kong ikaw ang may kagagawan nito. Nagkatinginan silang dalawa at sa mga oras na iyon, naramdaman ni Joel ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Tila nagdilim ang paligid at ang lamig ay sumiksik sa kanyang buto. Kinabukasan, nagpasya ang ama ni Joel na harapin ang masamang albularyo. Dinala niya si Joel sa kanyang maliit na kubo sa gitna ng gubat, kung saan nakatago ang kanyang mga sinaunang gamit at mga anting-anting. Alam ni Joel na maghahanda ang kanyang ama para sa isang matinding laban. Joel, ito ang magiging huling laban ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ka at ang ating bayan. Ama, huwag kang lumaban. Paano kung hindi mo siya matalo? Hindi ko hahayaan na magwagi ang dilim. May mga bagay na kailangang harapin, kahit na ito'y nangangahulugang magbuwis ng buhay. Dumating ang gabi ng laban. Ang ama ni Joel at ang masamang albularyo ay nagharap sa gitna ng isang lumang sementeryo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nagtitipon-tipon ang mga tao sa paligid, takot ngunit nagmamasid dahil alam nilang isang makapangyarihang labanan ang magaganap. Nagsimula ang laban ng dalawang albularyo. Ang ama ni Joel ay nanalangin. Binibigkas ang mga sinaunang dasal habang iniikot ang kanyang baston na may nakatali ritong mga dahon ng banaba. Ang masamang albularyo sa kabilang banda ay bumibigkas ng mga bulong na nagmula sa itim na aklat at bawat salita niya ay nagdudulot ng panginginig sa lupa. Hindi mo kayang talunin ang kapangyarihang nagmula sa dilim. Ang mga Diyos ng gubat at ng gabi ay nasa aking panig. Ang liwanag ng katotohanan ay hinding-hindi magagapi ng anuman mang kadiliman. Bawat hampas ng kanilang mga kamay, bawat dasal at sumpa ay parang kidlat sa kalangitan. Ang hangin ay naging mabigat
at ang mga kaluluwa ng mga namatay sa sementeryo ay tila nagising, umiikot sa paligid ng dalawang naglalaban. Sa gitna ng labanan, isang nakakatakot na anino ang biglang lumitaw mula sa likod ng masamang albularyo, tila nag-aalay ng karagdagang kapangyarihan. Ngunit ang ama ni Joel ay hindi natinag. Kinuha niya ang kanyang huling anting-anting. Isang kwintas ng bulong na ginawa ng kanyang yumaong lola at itinapon ito sa hangin. Sa ngalan ng liwanag at mga ninuno, bawiin mo ang kapangyarihan ng dilim! Ang kwintas ay nagningning sa hangin. Nagliwanag ng napakaliwanag at tinamaan ang masamang albularyo sa dibdib. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. At narinig ni Joel ang kanyang nakabibinging sigaw habang naglaho siya sa dilim. Nang matapos ang labanan, bumagsak ang ama ni Joel sa lupa. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit puno ng kapayapaan. Lumapit si Joel sa kanya, umiiyak. Habang ang mga tao sa paligid ay dahan-dahang nagbigay galang. Ama, nagtagumpay ka. Ngunit bakit ka pagod na pagod? Ang kapangyarihan ng kadiliman ay wala ng puwang sa ating baryo. Nagawa ko ang aking tungkulin. Ikaw na ang magpatuloy ng aming lahi, Joel. Ang bagong albularyo ng liwanag. Mula noon, si Joel na ang nagpatuloy ng kanilang lahi bilang albularyo. Ang kwento ng kanyang ama ay naging alamat sa kanilang baryo. Isang kwento ng tapang, pag-ibig at sakripisyo. At tuwing bumabalik si Joel sa lumang sementeryo sa gabi ng kabilugan ng buwan, alam niyang naroon ang kanyang ama, nagmamasid, ipinagpapatuloy ang kanyang pagprotekta sa kanilang bayan. At iyan ang kwento ni Joel, isang kwento ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim, ng isang anak at ama, at ng walang hanggang sakripisyo para sa bayan. Hanggang sa susunod na kabanata, mga ka-Chronicles.